ang balak ng mga senador, yung mga Bawasan. holiday bills, wag na munang aprobahan. Ba, ikaw na nga sumagot dito, Sekretaryo. Makakapiling po natin sa pamamagitan ng telepono. Live, si Secretary Bienvenido Laguesma ng Department of Labor and Employment. Secretary, welcome sa programa. Kasama ko po si Cathy San Gabriel. Ako po si Emil Sumangil. Good morning, Sec. Okay, ibabalik po natin sa ating linya ng telepono si Secretary Bienvenido Ikaw ba, pabor doon? Laguesma ng Department of Andyan na. Labor Andyan na, Cathy. and Employment. Magandang umaga muli, Secretary Laguesma. Welcome po sa programa. Magandang umaga, Cathy. Magandang umaga, Ray. At magandang umaga din po sa inyong mga taga-tangkilik at taga-subaybay. Sec, ito po, nagkaroon na po kayo ng pahayag. Sinabi niyo po may pros and cons, good and bad itong naepekto, itong mungkahi na paglilimita sa mga holiday sa bansa ng mga senador. Pero sa ekonomiya po, ano po yung magiging epekto nito? Kasi natatandaan ko po, nung panahon po ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, sinimulan nito yung mga tinatawag niyang holiday economics. Makagaganda daw po sa ekonomiya. So kung ito po ay babawasan, magkakaroon po ba rin ng epekto ito sa mga negosyo? Cathy, ang pagkaunawa ko po naman sa panukala na nanggaling po kay Senate President Escudero, pag-aaralan pa po nila kasi ang kanila namang gustong makita na malimitahan yung pong deklarasyon ng mga local holiday. Siguro meron po yun talagang epekto sa competitiveness at sa productivity din po. At siyempre, kagaya nga po ng nabanggit ko sa panayam sa amin kahapon, dapat po talaga mabalanse. Kaya naman po ang naging pananaw ni Senate President Sis, pag-aralan at tignang mabuti kung anong magiging bunga. Dahil talaga po naman siyang nakaka-apekto doon po sa competitiveness ng Pilipinas. Kasi kung napakarami pong holidays, bukod po sa national holiday, ay meron pang mga local holidays, ay medyo talaga po sigurong bahagi yan ang tinitignan ng mga investors or potential investors natin. Yun naman pong may kinalaman sa holiday economic. Ang aking pagkakaunawa doon, kasi ang weekend po natin ay Saturday and Sunday, kung ang holiday po, yung national holiday po yon na pumatak po siya sa gitna ng linggo, yun po yung inililipat pero hindi naman po dinadagdagan. Inililipat lamang po ng araw nang sa ganun magtuloy-tuloy po yung bakasyon ng ating mga manggagawa, mga ating mga kababayan. Nang sa ganun naman po ay kumita rin ang mga lugar na kanilang mapapasyalan. Sekretaryo, 10 na mga kasama ko dito sa DCWB mula nang pasukin namin ang industriya na ito. Hindi na namin alam kung ano yung holiday. Totoo yan. Paki-differentiate nyo nga ho sa amin, Sekretary. Ano ba yung binabanggit ninyong local holiday at national holiday? Bago natin palawigin pa yung ating kwentuhan ngayong umaga, sir. Ray, yung pong local, yung po yung dinideklara ng mga city or municipal city council. Yung pong kaya po local yon ay sapagkat sila mismo ang nagdideklara na holiday. At ganoon din ma'am po, meron po ding mga panukalang batas na pwede pong masabi na national ang pagpipresenta, pero ang epekto po niya nakapokus sa isang lugar, no? Kasi karamihan po diyan recognition, pagkilala po doon sa mga nagawa ng isang tao, kaya naman ay isang kapistahan na dapat ipagdiwang. So meron din pong mga panukala, local bills ang tawag niyan dahil ang kanyang application ay local. Ang national po ay doon po mga holiday po. 10 po yung ating regular national holidays. Ibig sabihin po ito po ay umiiral sa lahat po ng panig ng kapuluan. At kasama na nga po dyan yung Christmas Day, New Year, yung atin pong Independence Day, ang atin pong deklarasyon may kinalaman sa Good Friday, Holy Thursday, yun po yung mga 10 po yan na national holidays at yan po yung kaibahan ng local sa national. Ang siguro po, ang isang tinitignan siyempre on the aspect of competitiveness, pag napakarami pong holiday, siyempre ang ibig sabihin yan, kung magtatrabaho po ang manggagawa, may karagdagang premium pay. Yun po siguro yung nabanggit ko rin na dapat may balancing dahil ang mga manggagawa po, lalo na yung mga daily, no work, no pay po kasi sila eh. So pwede po na maapektehan din, mapinsala yung kanilang pagkukunan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So magkakaroon po ba ng konsultasyon sa mga labor groups at sa mga employers pagdating dito? Kasi meron na pong umaangal na ibang mga grupo. Depende yan, Cathy, kasi
kung meron ng formal na panukala, manggagaling either Houses of Congress po yan, no? Ito po, ang nabanggit po ito, yung may kinalaman sa pinapaaral na ni Senate President Cheese, yung mga implikasyon. So kung meron pong ganyang pag-aaral, pwede pong mangyari na magkakaroon ng konsultasyon, magpapatawag po ng mga sektor na pwedeng maapektuhan kung sakali pong isa sa batas yung ganyan pong klaseng panukala. Okay, Secretary Laguesma, maraming salamat po sa inyong panahon. Have a blessed weekend, Sec. Next time ulit. Kayo rin, Cathy at Ray, maraming Emil po. salamat po sa pagkakataon. Magandang umaga po, mabuhay po kayo. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.